sa aming mga puso at magbunga ng kapiliran sa aming mga buhay. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat bahagi ng aming pag-aaral at pinili namin ang patnubay ng inyong banal na Espiritu, lahat sa kapulihan at karangalan ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kung ating natin narinig yung salita ng tipan, kasunduan. Pero ano ba ang ibig sabihin talaga ng tipan? Naunahan ko na po kayo. Yung tema ng tipan ay paulit-ulit yung mababasa sa banal na kasulatan. From the Old Testament, from Genesis hanggang Revelation, makikita natin na mayroong pahiwatig kung hindi man diretsong pagpapatungkol tungkol sa tipan. So the question is, ano ba ang tipan? Okay. Ngayong umaga, pag-aralan natin yung tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham. So, what is a biblical covenant? A biblical covenant is an agreement between God and His people. Pag sinabi niyo pong covenant o tipan, ito yung nangangahulugan ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang pinakamalapit na description ng tipan, ng covenant, ay contract. Diba? Halimbawa, may negosyo ka. Kumuha ka ng kapartner sa negosyo. Generally speaking, para maging maganda ang takbo ng negosyo, kailangan niyong magsulat, gumawa ng kasunduan. So, ano ang kasunduan? Doon sa kasunduan, mayroong mga kondisyon, mayroong mga pribileyo, mayroong mga responsibilidad, at maaaring mayroong mga ibubunga kung hindi mo man matupad yung nakasasaad doon sa kasunduan. Pero may malaking kaibahan ang covenant sa contract. And the biggest difference is that covenants are personal. Personal. Ito po ay natural lamang sapagkat yung Diyos na nakikipagtipan sa iyo at sa akin ay isang personal na Diyos. Tandaan niyo po yun. So whenever the Bible talks about covenants, makikita natin parati itong personal. Hindi ito isang basta kontrata, hindi ito basta isang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang taong kinakasundo. It is always on a personal level. A covenant initiating personal God. Yan ang meron tayo. Okay, ano pa? So, paano tumatala? How do covenants work? Paano ito kumikilos sa mga nakikipagtipan? Una, ito ay the basis of the relationship between God and His people, including the conditions, promises, and consequences. Ito yung pinatid ko kanina. Sa Biblia, okay, ang basis po ng mga tipan ay yung pakikipagrelasyon ng Diyos sa iyo at sa akin. It goes without saying, makinig po mabuti, hindi makikipagtipan ang Diyos sa iyo kung wala siyang kaugnayan sa iyo at ikaw sa Kanya. Pero the moment you are connected to God, okay, sa oras na ikaw ay nakipag-ugnayan sa Diyos, sa oras na ikaw ay konektado sa Diyos, automatic yun. Merong tipan that is at work. Merong tipan that is in effect. No? Meron ka agad tipan. Hindi pa man natin naunawaan ng ganapin tipan, yung kasunduan, meron na kaagad. Automatic yun. Bakit? Kasi yung tipan na ginawa ng Diyos noon ay tipan ng Diyos na nananatili hanggang ngayon.
So yung mga kinatipan ng Diyos noong unang panahon at yung mga pangakong binitiwan ng Diyos noong unang panahon ay nananatiling epektibo hanggang sa ating panahon. Papaliwanag ko yan mamaya. Okay. So how do covenants work? Susunod. Covenants are relational and personal. Yung binanggit ko kanina. Huwag niyong kalilimutan yan. Ang tipan, laging personal yan. At merong ugnayan. No? So, ang tanong, may kaugnayan ka ba sa Diyos? Kasi pag hindi nyo masagot yun, chances are, hindi ka napapanood sa tipan ng Diyos. See? Hindi ka nasasaklaw ng kasunduang inilatag ng Diyos para sa kanyang mga mananampalataya. You see, covenants are effective only for those who are faithful to God. See? So talagang ito ay isang bagay na dapat pinag-iisipan natin. Ako pa ay may ugnayan sa Diyos. Kasi kung wala akong kaugnayan sa Diyos, ibig sabihin hindi ako saklaw ng tipan ng Diyos. At kung gusto kong masaklaw ng tipan ng Diyos, yung mga pangako niya, ay dapat ako ay iyakin ko sa aking sarili na ako ay nakaugnay sa Kanya. Ano pa? How do they work? Conditional covenants require at least one party to uphold certain conditions. Ano ibig sabihin nun? Ang magtipan, dalawa pong klase. Conditional at unconditional. Pag sinabi ng conditional covenants, ito yung mga tipan na nilalatag ng Diyos na may kondisyon. Halimbawa, ang kondisyon ay ganito. Ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Ito ang pangako ko sa iyo, sabi ng Diyos. Pero, yan may pero. Kailangan mong sumunod sa akin. Kailangan mong magtapat sa akin. Etc. Etc. So, ang tawag natin dyan, conditional covenants. At least, isa sa partido ay tumutupad doon sa mga kondisyon na inilatag. No? At madalas, hindi na kailangan sabihin ng Diyos na tutuparin niya yung kanyang mga kondisyon. Kasi siya nga ang naglatag eh. Siya ang naglatag yung kondisyon, yung tipan. Okay, meron akong dadagdag. Whenever we talk about covenants, tandaan niyo po ko, hindi ang tao ang gumagawa ng tipan. Hindi rin tayo ang gumagawa ng mga kondisyon. Hindi rin tayo ang gumagawa ng mga maaaring ibunga kung isa sa atin ay susuway doon sa tipan. Lagi ang Diyos ang nagsisimula ng pakikipagtipan sa atin. Tandaan niyo po yun. Always, our God is a covenant initiating God. Tuloy natin. Ano pa? Meron din tinatawag na unconditional covenants. Ito yung mga tipan na kahit walang kondisyon, mangyayari. Halimbawa, sinabi ng Diyos, huwag kang matakot, sasamahan kita. Ay walang kondisyon yan. Matakot ka, hindi ka matakot, sumunod ka, hindi ka sumunod, pinangako, sasamahan kita. Bakit? Kasi yung tipan na yun nakabase sa karakter ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa kung sino ang Diyos, hindi sa kung sino ka. Okay? Now, ito ang mahirap isipin ng maraming tao. No? Kasi marami natin iniisip, pag nakikipagtipan ng Diyos, ay may kondisyon. Kailangan ganito, kailangan ganon, kailangan ganito, kailangan ganon. So, ano nangyayari? Kristiyano na tayo, pero nananatili tayong nabubuhay sa ilalim ng batas. Meron isang simbahan sa Maynila, meron nakalagay sa kanyang simbahan dito. No creed but Christ, no law but love.
Walang ibang kredo kundi si Kristo. Walang ibang batas kundi pag-ibig. Na ang problema, maraming Kristiyano na nakakilala na kay Kristo. Ang nasa isip pa rin, ang Diyos, sabi nga sa biro, puro utos, puro utos. Totoo po may mga utos ng Diyos. Pero tandaan niyo, hindi yung utos ang basis ng pakikipagrelasyon ng Diyos sa inyo. Ang basis ng pakikipagrelasyon ng Diyos sa inyo at tayo sa Kanya ay ang ating kaugnayan sa Kanya. If you are a child of God, okay, then the law that we must follow is the law of love. No other law. Why? Because when you love, you fulfill all the requirements of the law. Parati ko po sinasabi, pag mahal mo ang Diyos, gagalang mo ang kanyang pangalan. Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Pag mahal mo ang Diyos, igagalang mo ang araw ng pagsamba. Commandments 1, 2, 3 na yun. Ano pa? Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya papatayin. Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya nanakawan. Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya pagsisinungalingan. Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi ka magpapatutuo ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa. At hindi ka mangangalunya. So that's commandment 4 hanggang 10. You see? Kaya natandaan niyo, nung tinanong si Jesus, ano ba ang mga pinakadakilang pautusan? Dalawa lang yung binigay ni Jesus. Sa lumang tipan, 10. Pero sa bagong tipan, wala. Sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong buhay. At ibigin mo ang iyong kapwa kung paano mo iniibig ang iyong sarili. Why? Again, love is the fulfillment of the law. Now, yung unconditional governance, mga kapatid, ulitin ko, ito yung mga tipan na kahit ano mangyari, tuto pa rin ng Diyos. Ganun katindi, pakinggan ito, ganun katindi ang commitment ng Diyos sa iyo at sa akin. God is ever committed to us. The big question is, are we committed to Him? Sana ganun, no? Okay. Now, there are at least 5 major covenants in the Bible. At least merong 5 pangunahing tipan sa Biblia. Una, yung pakikipagtipan na ginawa ng Diyos kay Noah. Ano yung tipan na yun? Never again, sabi niya, nagugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero tandaan nyo ito, ha? Ang sabi sa tubig. Pero hindi sinabi, never again, nagugunawin ko ang mundo sa apoy. Because in the book of Revelation, makikita natin, the world will be purified by fire. No longer by water, but by fire. So as a sign of covenant with Noah, ano yung nakikita natin? Rainbow. Okay, Abrahamic, ito yung pag-aaralan natin ngayon. And then Mosaic, ito yung tipan na ginawa ng Diyos kay Moises. And then Davidic, ito yung tipan na ginawa ng Diyos kay Haring David. At yung New Covenant, yung bagong tipan, ito yung tipan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yung kalimutan niya. Remember this. Now, listen. Makinig po, no? Out of these 5 covenants, meron pang mga minor covenants along the way. Meron pa. Kaya nga, maganda yung hamon, kailangan alam natin ang Biblia. Paano naintindihan natin? Na yung palang mga minor covenants na yun, related dito sa 5 major covenants.
Mahilig sa tipan ng Diyos eh. Magkaano yun? Mahilig sa pakikipagkasundo ang Diyos. Okay. So ngayon, binasa niyo ba yung Genesis 15, 16, and 17? Sino ba lumasa? Yung totoo. Okay, kukunti. So, ang hirap nito. Kasi 3 chapters to, no? So, kailangan yung sundan. Okay, ganito ang gagawin natin. Magbabasa ako ng ilang mga talata, pero, pagtitiwalaan ko kayo, makinig kayo, pagtitiwalaan ko kayo, nababasahin nyo yung tatalakayin natin sa bahay. Maliwanag? May covenant tayo. Maliwanag? May tipan tayo. Okay. Saksihan Diyos. Huwag niyo akong bulahin. Okay. So, itong tipan ng Diyos kay Abraham ay haakuin natin yung pag-aaral natin sa chapters 15, 16, and 17 ng Genesis. Na meron tayong chapters na nilaktawan. Anong chapters na nilaktawan natin? 12, 13, 14 yata. 13, 14. Okay. Now, yung 13, 14, bahala si Joanne doon. Okay? Babalik si Joanne sa 13 and 14. Pag tinalakay niya yung susunod na kwento. Okay. Now, ito ang makikita natin. In Genesis chapter 15, verses 1 and 4. So ano ang storya? Ang storya, nagpakita o nagpahayag ng Diyos kay Abraham. At nagsisimula na mag-initiate ng tipan ang Diyos, ng pakikipagkasundo kay Abraham. Okay, ito ang sabi, verse 1. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. At this time, Abram pa ang pangalan niya. Binanggit ito ni Leo, I think 2 Sundays ago. Abram